tayo sa bilik na manalangin. Patuloy po natin sa kasalamatan ng ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa isang panibagong umaga. Panibagong araw na masiglang pananampahan na ipinagaloob po sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin at dinadakila. At hayaan mo po aming Diyos na sa umagang ito ay muli mo kaming sasamahan. Patuloy ka po magministeryo at mangusap. Ang iyong mga mensahe at mga salita ay patuloy na dumating sa aming mga puso at isipan at magkaroon ito ng kapangyarihan, mamunga at makita sa aming mga buhay. Salamat po aming Diyos. Banal na Santong Espiritu, patuloy ka po namin, kinikilala sa aming kalagitnaan na ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos. Salamat po aming Panginoon, purihin ka, sambahin ka, dakilanin sa pangalan ng Yesu Cristo. Ito po aming samot dalangin, lahat ay sumigaw ng Amen! Amen! Hallelujah! Praise God! Sige po tayo po ngayon, patuloy tayo makapanagili sa presensya ng Diyos. Patuloy po tayo maupo. Amen. At sa umaga po ito, patuloy po tayo, dumako na po tayo sa ating, sa salita ng ating Panginoon. Gusto ko po kayong dalhin doon sa book of Isaiah chapter 54 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, sabi niya, "Sing, barren woman, you who never bore a child, burst into song. Shout for joy, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. Enlarge the place your tent. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispose nations and settle in their desolate cities." Praise God! Ngayon po, sa umagang ito, gusto ko po tayo ay magbasa ng Tagalog translation. Pakilakihan na lang po ng ating Tagalog na. Sige po, sabay-sabay. Sinabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, ikaw ang ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganak, sapagkat kahit na hindi man ang iyong asawa, mas marami ang iyong magiging anak kaysa sa marami ang hindi nakakasawa. Huwag na sa atin ang kailangan, huwag mong lilikan, sapagkat lalawak ang iyong hangganan, sasakupin ang iyong mga Amen. Hallelujah. Sige po, at ngayon, ilagay po natin ang tema, spiritual expansion. Amen. So, spiritual expansion. Ito po ngayon yung nais ng Panginoon na sa ating buong taon ng 2026. Ito ay ating lalakaran. Ito ay ating aaksyonan. Amen. Sa ating pong buhay sapagkat nais ng Panginoon na makita ang kanyang mga anak ay lumalago. Amen. Na nanatili at namumunga. Amen. So, spiritual expansion. So, sa ating buong mga buhay, marami po tayo, meron tayong mga iba't ibang karanasan habang po tayo ay binabagtas natin ang ating buhay Kristiyano sa araw-araw. Marami po tayong mga kinakaharap. Ngunit, sabi nga po, ang isang strategy ng kaaway, isang strategy ni Satanas sa ating mga buhay ay, yung salitang limitation. Hello, church? So, Satan's greatest strategies against our life is limitations. Bibigyan niya tayo ng mga limit. Diba? Binibigyan tayo ng Diyos ng mga boundaries. Diba? Bibigyan tayo ng Panginoon ng, anong tawag doon? Yung parang kinukulong ka lang sa isang lugar. Yan. So, yan po, ang lahat ng iyan ay hindi gawa ng Diyos. Yan ay gawa ni Satanas sa ating mga buhay. Kasi ang nais ng Panginoon na tayo po ay mabuhay ng masagana at mabunga. Matagumpay na buhay.
Amen? Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Ngunit ang kaaway, alam po natin yan. Ano ang kanyang laging agenda sa ating mga buhay? Kung hindi ikaw ay laging sabi niya, nakawan, di ba? To steal, to kill, nakawan, patayin, and ano po sabi po sa Tagalog? Wasakin, to destroy. At kung titingnan po natin, doon sa unang talata na ating binasa, mayroon po doon binanggit na sabi pong isang babaeng hindi nanganganak. Sabi niya, sinabi na pa, umawit ka, Jerusalem, ikaw na parang babae. Ikaw na parang babaeng baong. So, ito yun yung sabi ko gano'n, parang babaeng baong. Pagka nilagay natin ito sa ating espiritualidad, sa isang buhay Kristiyano, mayroon din pong mga Kristiyanong baong. Hello? So, kapag ang salitang baong, ay hindi po yun gusto ng Panginoon. Yun po ay sa mga taong na kung saan ay isinumpa ng Diyos. Kaya sila ay barren, kaya sila ay mga baog. Hindi sila namumunga. Di ba? Sabi na ni barren land, hindi nagpo-produce ng magandang bunga, walang tumutubo na tanim. Yun, pag sinabi naman natin barren land. So sa ating pong buhay, ano po ba? I-define muna natin yung word ng barrenness, yung baog. So sabi po dito, pagka barrenness ka or baog, sabi po ganon, dito, it is not producing. So pagka barren ka or baog, not producing, you are not able to produce. Wala kang kakayanang mag-produce, walang produkto, diba? Walang bunga. Yun po ang ibig sabihin ng barren. Ano pa po? Habitually failing not to fruit. Yan. So, talagang hindi talaga nagbubunga. Then, ano pa po? Sabi niya gano'n, producing little. Kung magpuproduce man, bubot. Alam niyo yung bunga ng puno na bubot? Di ba? Bubot pa lang. May mga bunga sa puno na bubot pa lang, hindi pa siya lumalaki, nalalaglag na. Yan. So, yun yung barren. No, na sinasabi natin. Not responsive. O, pag sinabi naman natin ng not responsive, sa kadami-dami na nating naririnig ng salita ng Diyos, ikaw ay kalmante ka lang at kalmado. Not responsive. Yes ka lang ng yes, pero walang bungang nakikita. Walang paglago, walang pagyabong. Kumbaga, sa isang halaman, alam niyo yung bonsai na halaman, araw-araw mo yan dinidiligan, inaarawan, inaalagaan mo. Pero hindi siya lumalaki. Kaya nga, bonsai, maliit lang. So, parang ganyan, no, ang ating spiritualidad. Kapag hindi po tayo, lumalago at tayo po ay, barren. So, not responsive. Hindi tayo nagre-response. Diba? Hindi tayo nagre-response sa panawagan ng Diyos, hindi tayo nagre-response sa mga salita ng Diyos na ating napakinggan, o wala sa akin yun. Di ba? Alam niyo kapag isang tao hindi nagre-response, nakita niyo po ba? Kapag ang tao ay walang response, ano po ang kanyang, ano po ang nangyayari? Di ba? Wala ng buhay. Kasi hindi siya nagre-response, not responsive. Then, ano pa po? Failed to dream. Failed dreams. May mga nangangarap man siya, pero hindi nangyayari. Failed dreams. Bakit? Kasi syempre, hindi nagre-response at saka barren. No? Then, ano pa po? Failed dreams and expectations. Sa ating buhay, marami tayong mga ina-expect sa ating mga buhay, pero hindi dumadating, hindi nangyayari. May mga pangarap tayo, pero hindi natutupad. Yan. Ano po ang problema? Barrenness. So, feeling of inability. Pakiramdam natin, hindi ko kaya yan. Ang hirap-hirap yan. Hindi mo pa nga nasubukan. Naunahan na kaagad ng, feeling of inability. Pakiramdam mo, hindi mo kaya. Pakiramdam mo, di ba, mahirap. Di ba? Pakiramdam mo, tingin mo, wala kang time. Tingin mo, wala kang oras. Yun po yun, yung feeling of inability.
Circumstances that have no apparent answers. Doon ka lang laging nakatingin sa mga problema na walang kalutasan. Kaya nagiging barren ang isang Kristiyano kasi ang kanyang focus, ang kanyang tingin, doon lagi sa mga problema na nangyayari sa mga buhay-buhay, di po ba, na kung saan ay hindi mabigyan ng tamang sagot, na kung saan dapat ito ay ipinapa sa Diyos na. Amen. So kung bakit ang isang Kristiyano ay nakakaranas ng hindi paglago sa spiritual at lumalabas na parang baog, barren, no? Ito yung mga dahilan. But today, this morning, God wants us to expand. Amen? Expand us spiritually. Ang gusto ng Diyos na tayo po ay lalong lumawak ang ating spiritualidad. Ang gusto ng Diyos ay lalong lumalim ang ating mga spiritualidad. Ngayon, ano po ba ang ating dapat na gawin? Okay. Are you ready, church? Amen. So, salamat po sa apat na sumagot. Handa na po ba tayo? Amen. Okay, sige po. Number 1, how to expand or how to expand spiritually. Number 1, you must break or we must break boundaries. Yung nilagay ni Satanas sa atin na boundary, na teka lang, hanggang dyan ka lang. Ang sabi dito, we must break. Amen? Kinakailangan natin basagin, kinakailangan natin alisin, kinakailangan natin tanggalin yung boundary na yan na naglilimit sa'yo sa dapat mong gawin na pinapagawa sa'yo ng Diyos. Amen? So, number 1, you break boundaries. So, paano po natin? Ano ang ating gagawin in order for us to break the limitations, to break boundaries? Paano po natin basagin yan? Paano natin tanggalin? Paano natin alisin yung boundaries or limitations na ginagawa ng kaaway sa'yo para mananatili kang pahubo? Hello? Ito po ay hindi ito sa physical na tinutukoy, spiritual. At kung titingnan po natin muna, sige, bago po natin palawakin yung ating puntos number 1, kung titingnan po muna natin, let us continue to scrutinize. Let us continue to evaluate ourselves. Ano na ba yung nagiging bunga natin sa ating spiritualidad? May mga kaluluwa ka na ba? Naakay mo na ba yung pamilya mo sa Panginoon? Nadala mo na ba yung mga kaibigan mo sa Diyos? Amen? Lumalago ba tayo at lumalalim? Nararamdaman mo ba't nakikita mo ba yung sarili mo na habang tumatagal ang iyong pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, nakikita mo ba na tumatatag ka ba at tumitibay sa kabila ng mga pagsubok mo? Nakikita mo ba na hindi ka kayang yaligin ng mga suliranin at problema mo? Nakikita mo rin ba yung sarili mo na hindi ka kayang alisin ng mga suliranin at problema mo sa paglilingkod mo sa Diyos? Nakikita mo ba? Hello, church. So, break the boundaries. Kagaya lang po ng itong mga ganitong ordinaryong pagtitipon natin pag-araw ng linggo. Hindi na po ito pinag-iisipan pa. Hello? Kung dadalaw ka o hindi. Kung aatin ka o hindi. Kung darating ka ba sa church o hindi. Hindi na yan pinag-iisipan pa. Hello, church. Are you with me? Amen. Walang pakpo ang nandito dyan. Hallelujah. Kaya ang pagdalo sa church ay hindi na po yan pinag-iisipan. Kailangan po ay nandiyan dyan po kaagad na tayo po ay sumusunod. May pagpapaalala man sa'yo o wala. May mag-chat-chat man sa'yo o magbe-message sa'yo o wala. Kailangan dumating tayo sa pananambahan. Amen? That is breaking the boundaries. Ginigiba mo yung limitasyon na ginilalagay ni Satanas sa buhay mo. Amen? At ito yun. So, align our lives with God's will. Focus on God. Amen? Kaya sabi kanina na isang amitin natin, I believe in kingdom coming. Ano sabi niya?
I believe in coming, and your will be done in me. Diba? I believe in your kingdom come, and your will be done in me. Ang kalooban mo, O Diyos, yung gusto mo, Panginoon, ang mangyari sa aking buhay. Hindi yung aking gusto, bagos ang gusto mo, Panginoon, ang mangyari sa akin. And that is one way of breaking. Pag-iba, pagsira at pagtanggal ng limitasyon na nilalagay na kaaway sa atin in order for you to expand spiritually. Amen? So you must break the limitations. Tanggalin natin yung limitasyon na matagal nang nilalagay sa atin ng Lord. You just imagine, church, we are already in 15 years. 16 years and going 17 years. Look at us. Tingnan po natin ang ating mga upuan. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, binigyan ko kayo ng malaking lugar, na sa lugar na ito ay kayo ay dumami. Amen? Tingnan po natin ngayon. At ang pagdami na yan, ang sabi niya, magmumula sa iyo at sa akin. Hindi ka excited dito. Hindi ka nabubuko dito. Dito, ito ay party mo. Amen? Spiritual expansion. Paglago, if you focus on God, you will always share the love of God to everyone. Hallelujah. Ipapahagi mo, ikaw na nakaramdam ng dakilang pag-ibig ng Diyos, ipapahagi mo sa mga marami pang mga mahal mo sa buhay upang sila din naman ay makaranas, makaramdam, makadama at tumanggap ng pag-ibig ng Diyos na kagaya ng tinanggap mo na hanggang ngayon ay narito kang sumasamba sa Diyos sa isang dahilan dahil naramdaman mo yung biyaya at pag-ibig ng Diyos na walang katapusan sa ating mga buhay. Are you with me, church? Spiritual expansion. Sabihin mo sa iyong katabi, spiritual expansion. Kaya sabihin mo, lumago ka! Mabuha ka pa! Amen. Palakpakan natin ang Lord. Ito ang panawagan ng Diyos sa bawat isang CGCF Religion Church sa panahon kong ito. Kabataan ka man, lalaki ka man o babae ka man, matanda ka man, walang pinipili ang Diyos. Ang gusto ng Panginoon na ikaw at ako ay lumalim, lumago, mamunga ng masagana sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Focus on God and His will, not your will. Sabi ng ating awitin kanina, your will be done in me. Amen? Your kingdom come. Anyway, that is found in the book of Matthew, chapter 6, verse 10. Ito yung panalangin ni Jesus. Sabi niya, Ama, ang kalooban mo maghari. Sabi niya, your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Mangyari sa niyo of earth. Mangyari sa lupa. Mangyari sa inyo tinutukoy yun. Tayo. Your will be done on earth as it is in heaven. Mangyari ang kalooban ng Diyos. Mangyari ang gusto ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Are you with me, church? Amen. So align our lives with God's will and focus on God. Amen. And second way, so that you can break the boundaries of the limitations Satan has given. 1 Chronicles chapter 29, verse 11. And what it says, yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom
you are exalted as head over all. Hello, church. So walang iba. Amen? Walang ibang kadakilaan at ang kapangyarihan, kaluwalhatian. Amen? Kapuri-puri. Hello, church. Kamanghamanghang bagay ay mula sa Diyos. Hello, church. Kung ang Diyos ay nasa sayo, ito ang makikita sayo. Ikaw ay kagalang-galang. Hello. Ikaw ay kapuri-puri and everyone will be blessed. Amen? Ang mga bawat isa ay magiging pagpapala, magiging mapagpapala sa buhay mo. Amen? Makita ka pa lang, lumalakas na sila. Wala ka pang sinasabi, sumasaya na sila, nabubuhayan na sila ng lugo. Amen? Bakit? Kasi you move in the power of God. Amen? Nabubuhay tayo sa kapangyarihan ng Diyos. That the Holy Spirit move upon our lives. Kaya ito po yung lagi nating iniiyak sa Panginoon every Sunday, every midweek, every gatherings. We always have an altar call. For the purpose is we want and we are hunger in the move of the Holy Spirit in our lives. Hello, church! Are you with me? Amen. Ito yun. Ito yung dahilan kung bakit tayo dito lagi sa bawat pagtitipon natin, umiiyak tayo dito sa harapan ng altar tayo. Ito yung gusto natin. Ito yung ating kinagugutuman. Ito yung ating kinauhawan. Ito yung ating ninanais that God will continue to move. Amen? And we will go before us His presence. Amen? Manguna ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay because without the presence of God, the life is chaos. Amen? Kung wala ang pagsama ng Diyos, kung wala ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, ang ating buhay ay walang kahulugan. Ang buhay natin ay walang kabuhay-buhay. Hello, church. Amen? So we continue to pray always. Ang problema dito, marami ng Kristiyano tinatamad ng mag-pray. Hello? Sabi ng Jeremiah 33:3, sabi niya, call unto me. Ibig sabihin niyo pray. Call unto me, and I will answer you. Doon pa lang yun. The moment that we call on God, the moment that we pray, that it is the time that God will answer you. But if you don't pray, ano ang sasagutin sa iyo ng Diyos? You don't pray. Amen? Kaya sabi niya, call to me and I will answer you and I tell you great and unsearchable things you do not know. Hallelujah! Alam niyo po yung word na unsearchable? Kapag tayo ay laging nagpipray sa Panginoon, you grow deeper and deeper. And dinaragdagan pa ng Panginoon, sabi niya, at ipapakita ko sa iyo ang kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Hello? Marami pa po tayong hindi alam. Amen? Are you with me, church? Marami pa po tayong hindi alam. That's why we need to pray daily. Amen? We need to pray daily. To break the boundaries that Satan set up before our eyes. Amen. Sabihin mo rin sa iyong katabi, you must break the boundaries. Amen. So, focus on God. Let the will of God happen to you. Let the will of God mangyari sa buhay mo. Yung kalooban ng Diyos ang siya mong masunod. Amen? Kasi marami tayong mga gusto eh. Diba? Pero kung isa lang ang gusto yung ating susundin, hindi ka malilito. Are you with me? Kung isa lang yung gusto na susundin natin at yan ang gusto ng Diyos, walang kalituhan dyan. Kasi isa lang yan ang gusto ng Diyos. So how to know the will of God?
Paano po natin? You must pray and meditate, read the Bible. Amen? So you must focus. So another way of breaking the boundaries in our lives, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. So I will read, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Hallelujah! Wow! What a word of God! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Okay, to add this and more, basahin natin sa Tagalog sabay-sabay. Walang pagsubok. Walang pagsubok nararanasan ng ibang tao. Ngunit, kaya, wow! Di ko nga palakpakan natin ang Lord. Kung may pagsubok man suliranin sa buhay mo, ito ang sinasabi sa iyo, Church ng Diyos. Gagawa ang Diyos ng paraan para sa iyo at magtagumpay ka! Hallelujah! So ano yung iniiyak mo? Ano yung kinalulungkot mo? Ano yung kinastruggle mo? Ano ang dahilan mo? Bakit ka hindi ka pumupunta sa church? O kailan mo lang gusto mag-attend? Ano ang dahilan mo? Ay ang sabi ng Diyos, kung may problema ka man, ako ang gagawa ng paraan upang ikaw ay magtagumpay. Ano ang tinatambot-tambot mo sa Diyos? Ano ang pinawala-wala mo sa church? At ano ang hinahanap mo? Hello, church? Lahat ay mahahanap natin sa ating Diyos tapat, dakilang kapatiran. Hallelujah. Amen. And secondly, so una, break the boundaries, break the limitations that Satan set before us. 2, enlarge your place. Amen? Pagpapalawak ng lugar. So, sa bagay na ito, dito ay kailangan natin ng faith with action. Hindi po pwede na naman ako, Lord, na si ganito ay makakasama namin sa pananambahan. Pero wala kang action. Hello? Ang gusto mo, Lord, gusto ko magkaroon ng magandang trabaho. Nag-pray ka. Pero wala ka rin action, hanggang faith ka. Lord, gusto kong magbigay sa'yo. Gusto kong i-increase yung aking pagbibigay. Lord, gusto kong lumalim sa pagbibigay. Pero hindi ka naman nagbibigay. Walang action. Kaya sabi niya, enlarge your place. Faith needs actions. Kailangan natin. Kailangan po natin manampalataya. Kailangan natin manampalataya. Amen. Kagaya po ng isang babae na nampalataya po siya. Nang sabi po niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. At ang kasunod doon, ano ginawa niya? Sa kabila ng makapal na mga tao at nagsisiksikan at hindi mahulugang arayom. Itong babaeng dinudugo ng 12 years, nagsusumikap, nakikipagsiksikan sa maraming tao sapagkat ito ang kanyang sinasampalagataran. Nagagaling siya kapag nahipo niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. Kaya ginawa siya, faith in action. Nakipagsiksikan siya. At sa biyaya ng Panginoon, naabot niya yung laylayan ng ating Panginoon Jesus. At doon, naramdaman niya yung breakthrough. Gumaling!
ang babaeng 12 taon nang dinudugo, nalimas ang lahat ng kayamanan, napuntahan ng lahat ng mga kilalang doktor at mga bihasang mga doktor hanggang sa mga salamangkero at mga espiritista at mga ano ba. Napuntahan niya. Pero isa lang ang nagpagaling sa kanya. Walang iba. Yung Diyos mo at ang Diyos ko na aking sinasamba. Hallelujah! Amen! Faith in action. Enlarge your place. Do not limit. Believe that God can move in your lives. Amen. Manampalataya ka na kayang baguhin ng Diyos yung buhay mo. Manampalataya ka na kayang gawin at baguhin ng pagandahin ng Diyos yung kalalagayan mo. Hallelujah! Palakpakan po natin ang malakas ang ating Diyos na mahal. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. When you enlarge your faith, when you enlarge your place and your faith with actions, you will also enlarge your spirit and mind thinking. Yung mindset mo. Kung paano ka mag-isip. Di ba yung iisip mo lang ngayon? Yung makapili ka ng 1 kilong bigas. Ngayon, hindi na ganyan yung pag-iisip mo. Amen? Sasabihin mo sa bawat mauubusan na ng bigas, sasabihin mo, bibili ako ng 1 sakong bigas. Mindset. Hello, church? Hello, church? At yan ay paniwalaan mo. And flow with your faith, and it shall come to pass. It shall come to pass. It will happen. Amen? You need to stretch your faith. Hello? Alam niyo, kung di tayo nag-stretch na ating faith, hanggang ngayon wala tayong lupa. Dahil syempre matatakot tayo. Wala naman tayong milyon ng pera. Saan tayo kukuha? Makakabili ka ng lupa, hindi ka naman makapagpatayo. Another million yun. Pero hindi natin yung tinignan. We break the boundaries. Tinanggal natin yung boundaries. Nagkaisa tayong lahat. Nagkaroon ng bridges, nagkaroon ng magkakita ng mga t-shirts, nagkaroon ng kung ano-ano pa ng mga proyekto. And it happened. Nangyari. Binigo tayo ng Diyos. Hindi, eto tayo ngayon. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to your name, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Great is your faithfulness, Lord. So, desire more. Kung ngayon, nalulungkot ka, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kabataan ka. 13 years old, boyfriend ka, girlfriend ka. Wala kang magawa sa buhay. Baguhin mo isipan mo. Amen? Alisin mo yung bagay na yan na nilagay ng kaaway sa iyo dahil yan, kasiraan yan. Diba, ang bata ngayon ay magpusok. Ano sabi ng Timothy? Sabi niya, that in the last days, sabi niya, it is a perilous day sa mga huling araw. Ang mga araw ay nakakatakot. Bakit? Kasi sabi niya, marami pa kinagay mo na. Gusto ko lang muna to, wala yan sa outline ko. Pero gusto ko lang i-ano natin to kasi ilagdag natin. Ano po sabi dito? Listen to me, young people. Sabi po gano'n. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Sabi niya, tandaan mo ito. Sige na, pagilagay mo doon sa pinakauna. Sige nga po, kayo na nga basa. With power and with emotion. Okay, ready? Ready? Go. Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang huling araw. Dahil? Okay, sabi niya. O sige, tuloy.
Hindi lang yan. Yan. Sabi doon, kanina, sa mga verses na pinasanan, sabi niya, mga walang utang na loob, masuwayin sa magulang. Young people, kaway-kaway muna. Dalawang kamay. Young people, kaway-kaway. Sabay-sabay, salamat, Panginoon. Yan. Ang sabi ko doon, ang mga tao ngayon. So pag sinabi mga tao ngayon, bata, matanda, yan na. Lalaki, babae, kasi sabi niya mga tao ngayon. Sabi niya, masuwayin sa magulang. Di ba? Masuwayin sa magulang. Mga kabataan. Sunod pa, sabi niya, mga walang utang na loob. Mga walang utang na loob. Hello? Pangangaralan mo? Lalayas. Pangaralan mo, magtatampo. Pangaralan mo, magagalit. Ang tawag doon, mga walang utang na loob. Hello? O ano pa po kasunod doon? At hindi makadiyos. O salamat na lang sa mga kabataan nandito. Nagsisimula kayo, kaya palakpakan nyo ang inyong mga sarili, palakpakan nyo ang Diyos sa inyong mga sarili. Yan. At hindi kayo makabilang doon sa mga walang utang na loob. Ha? Hindi kayo kabilang doon. Next, ano pa po sabi niya? Sabi niya, mga masuwayin. Ano pa po gano'n? Sabi niya, mga malulupit. Talagang malulupit. Ang lupit. 12 years old pa nga, may dalawang girlfriend na. Ang lupit. Very lupit. Tingnan natin yung araw ng bukas. Baka maghalo yung luha mo sa sipon. Magsisi ka man ay hindi mo na maibabalik. Hello? Kaya young people, be careful and watch out. Dahil ang sabi dito, ang huling araw ngayon ay nakakatakot. Hello? Walang pagpipigil sa sarili. Kaya kahit umaga na dumating sa bahay, sasabihin sa nanay, nag-church ako. Ba, mayroon kang church na magdamagan araw-araw? Hello? Mayroon kang church? Kaya sabihin mo sa iyo, katabi mo kayong people, huwag mo gagawin yan. Nakikita ni Lord dyan. At higit sa lahat, naririnig ka. Sabihin mo. Diba? Ay, sadya walang pagpipigil sa sarili. Hello? Mga kabataan, lalong-lalo na yung mga teenager natin. Kayaan nyo si Brother Jason. 31 years old na yan. Diba? Walang girlfriend yan. Still available. Diba? Ayan. 31 years old. Oh, kayo naman, binaliktad nyo naman. 10 lang. Diba? Huwag kayong ganun. So, desire more. Saan tayo magde-desire? Desire more on God. Amen. Lalo tayong maghangad sa Panginoon. Lord, ano pa po ba yung gusto mong gawin ko? Susunod ako sa iyo, Panginoon, sa aking batang kaisipan, sa aking 12 years old, sa aking 13 years old. Magiging makabuluhan ako, Panginoon, kapag sa ngayon, kung mawala man ako dito sa mundo, nagiging pakinabang ako sa iyo. At alam niyo po, ako'y nalungkot kami ng umaga. Ako'y napapaiyak doon sa isa nating kabataan. Kinuha na siya ng Lord kanina umaga. Nabigla kami nabigla ako sa nagpadating sa akin ng balita. Nakausap ko siya ng youth conference, December 27. Masaya naman ako, sabi ko, ay salamat na ka, nandito ka.
Tapos, dire-diretso ako tanong sa kanya, ano nga yung course mo gusto? Sabi niya, engineer po, mami. Anong klase? Sabi niya, parang civil ba yun? Civil. O sabi ko, sige, maganda yan. Saan ka ba nag-aaral? Sabi niya, sa Gilis po. Sabi ko, sige ha, pagpatuloy mo yan. Ngayong June, pagpatuloy mo yun at ako ang tutulong sa'yo para makatapos ka. Sabi niya, sige po, mami, thank you po. Sabi ko ganun. Pero right after, sabi ko, akit ka sa taas. Pero pag after ng conference, huwag ka munang umuwi para pag-usapan natin ng mga bagay-bagay sa tungkol sa pag-aaral. I-arrange natin. Hindi ko na siya nakausap. At yun nga yung kasunod na balikan kanina, nawala na siya. Alam niyo po, sa totoo lang na ako'y nababaitan sa batang iyon. Napakatahimik. Manggagawa natin siya. Gawa lang talaga, ang tawag lang talaga ng mga pangangailangan sa buhay. Yung kanyang focus sa Panginoon ay nabalin sa mga bagay. Kasi naunawaan natin na hindi madali na sa isang lugar na ikaw lang ang isang Christian. Ay kinakailangan siya rin talagang i-break. Mayroon siyang kailangan i-break, mabasagin doon sa mga bagay na naghahagan sa mga Panginoon. But anyway, sabi nga, umiyak man ako dahil nalulungkot ako sa kanya dahil nga yung kanyang paglilingkod ay kumbaga hindi pa niya natapos. Pero ang Diyos naman ang lahat nang may plano sa bagay na yun. Nakakalungkot sa aming buhay. Okay, anyway, pinagraduate naman na siya ng Panginoon. Okay, so, sa atin po nandito, kabataan, lalong-lalo na, desire more of God. Mag-isip kayo. Lord, ayoko naman ng ganito, para naman akong bao. Come and go lang ako sa church. Wala naman akong ginagawa, kung di magpa-cute na lang na magpa-cute. Diba? Sabihin niyo yun sa inyong mga sarili. Kinakailangan, Lord, mag-grow ako, magkaroon ako ng spiritual expansion. Kinakailangan makita yung kapangyarihan mo sa akin, sa kabila ng aking kabataan. Kaya dapat mayroon kang ginagawa. Amen? Unang-una po yan, isurrender mo yung panahon mo sa Panginoon. Yun, yung break the boundaries, isurrender mo, expand, you desire more. Amen? You desire more. Always have a vision. Pag sinabi mo meron kang vision, ano ba yung tingin mo? Sa tingin mo, pagkatapos ng January, ano na yung vision mo? Ano na yung iyong nagawa sa Panginoon? Na-involve ka ba sa dance ministry? Yung talent mo ba? Binigay mo pa sa Panginoon? Binigay mo pa yung best na sayaw mo sa Panginoon? Mayroon ka bang ministry ngayon? Nandiyan ka pa? Nakapaloob ka ba sa loob ng church? So, have always a vision. Lord, ngayong January 2026, sayo ako, Panginoon. Yung mga bagay na binibigyan ko ng panahon na wala naman kabuluhan, natapos yung taon, eto ako ngayon, Lord, 2026, magkakaroon na ako ngayon ng kabuluhan sa iyo. Kasi iba na yung vision mo, iba na yung ngayon yung pananaw mo, na ang buhay mo, ang oras mo, ay isusuko at ibibigay mo sa Panginoon. Amen? So, desire more. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, maghangad ka pa. Amen. So, you shall expand. Verse 3, ito yung last verse natin. You shall expand. Ano ibig sabihin nito, you shall expand? Doon tayo na sa verse 3. Pakiflash mo na yung ating Isaiah 54 verse 3. Ang sabi niya, you will be spread out to the right and to the left. Your descendants will be disposed as nations and settled in their desolate cities. So, excuse me. So ano po yung sinasabi sa atin diyan ng ating Panginoon? Lalawak ang iyong hangganan. Na dating may harang sa'yo. Di ba? Malaya ka na. Di ba? Malaya ka na. Wala nang hangganan, wala nang limitations dahil ito ay, binasag mo na. At ano po ngayon sabi niya, sasakupin na ng iyong mamamayan ang ibang mga bansa. Marami ka na ngayon ma-reach out. Amen? Yung marami ka na ngayon mga kaibigan mo na dati, di ba
ba? Kailangan nila ng comfort mo, pero dahil nagkaroon ka ng spiritual expansion, naabot mo na sila. Amen? Nagiging bahagi ka ng buhay nilang pagpapalakas, na comfort mo sila sa kabila ng kanilang mga kalungkutan. Amen? Kaya sabi ko ganon, at ang kanilang titirhan ang mga lungsod doon na iniwan. At ang pagkatapos nito, ano po yung mga bagay na yan? Dati na binabaliwala nila ang pag-ibig ng Diyos, bibigyan na nila ngayon ng halaga. Dahil ikaw mismo, nagkaroon ka ng spiritual expansion. Amen? Lumawak ka. Wala ka ng limit. Sige ka nang naglilingkod sa Panginoon, kaya naaabot mo na ang marami. Kahit you will return to the left and the right, kahit pumunta ka ng Silang, kahit pumunta ka ng Bulacan, kahit pumunta ka ng Batangas, kahit pumunta ka ng Nueva Ecija, ng Bicol, ano pa mga lugar, ng mga sa ibang bansa, kahit pumunta ka doon, mayroon kang spiritual expansion at ikaw ay, nasa sakop mo. Amen? Nararating mo, ang mga bayan na kung saan sila din naman ay makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Amen? So, you shall expand. So, pag sinabi niya, for you, sabi niya, yan, for you. Sino po dito may nakausap? Ikaw. Ay sabihin mo, ikaw hindi nakausap yan. Yan. Personally. So, God wants you to expand. Amen? So, ano po gagawin? And you shall. So, you shall expand. A promise of God that will never fail. Amen? For you will. Sabi niya nga spread out. Yan yung kanyang salita. So you, sino yung you na yan? Hindi kinakausap dito, ang Diyos ang wala rito. Amen? Tayong lahat kinakausap dito. Sabi niya, for you, personally, tayo yon. Then, sabi niya gano'n, for you, sabi niya gano'n, will spread. For you, you will or shall. No? It is a promise of God. May pangako sa atin ng Diyos na hindi mabibigo. Amen? Eh sabi mo sa iyong katabi, may pangako ang Diyos sa atin at sa iyo na hindi mabibigo. Amen. So ano po yun? 2 Corinthians chapter 1:20. Ano po sabi niya? For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Sa ibang translation, sabi niya, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And sabi niya, they are yes and Amen. Amen? Kaya di ba, lagi natin kinakanta, all your promises are yes and Amen. Di ba? Kasi wala namang pinangako ang Diyos sa atin na hindi niya tinutupad. Hindi lang yan nangyayari, hindi natutupad kasi ikaw hindi ka tapat. Hindi ka sumusunod, rather. Hindi ka sumusunod sa Diyos. Kaya, ano ba nangyayari? Walang pangako ng Panginoon na nangyayari. Kasi una, in the first place, hindi naman natin alam kung anong pangako sa atin ng Diyos. Kasi bakit hindi natin binabasa ang pangako ng Diyos. Hello? Kaya sa ating pong buhay, break the boundaries. Ano pong sabi doon? God promised that He will never fail us. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen. And all His promises are yes and amen. Nabasa po sa Tagalog. Yan. Amen. So, Joshua 23:14. Ang sabi po niya ganon, now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed.
O wala daw ipinangako ang Diyos sa atin na hindi niya tinupad. Sabi po ni Joshua, sabi niya, malapit na akong matay. Sabi niya gano'n, pero alalahanin ninyo ha. Sabi niya gano'n, huwag niyo kakalimutan. Yung mga pangako ng Diyos sa atin. Sabi niya, kahit isa dyan. Sabi gano'n, hindi nagpamaya ang Diyos. Lahat ng iyong pangako, lahat ng kanyang pangako, kanyang tinupad. Sige po, basahin po natin sa translation ng Tagalog. Amen. So you must enlarge your place. Amen? Enlarge your place. Ano naman yung mga bagay na meron ka ngayon? Diba? At lahat tayo mayroong potential, may ability ang Lord na binigay sa atin. Use it for the glory of God. It's time to expand. Amen? It's time to grow spiritually. Isaiah 55:10. Ano po sabi niya ganon? Ako na lang mabasa para sa inyo. Sabi niya, ang ulan at niebe ay mula sa itaas at hindi bumabalik doon hanggang hindi muna nakakapagbigay ng tubig sa lupa at nakapagpapalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawala ng kaguluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isa sa gawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Mga Israelita, aalis kayo ng masaya sa Babylonia at papatnubayan kayo ng Diyos. Ang mga bundok at mga burol ay parang mga taong aawit sa tuwa. At ang lahat ng mga puno ay parang mga taong magpapalakpakan. Amen? So church, if you expand spiritually, sabi niya, ang lahat ng tao ay magpapalakpakan. Yung mga dating mga burol at mga bundok na mga tiwangwang at hindi mapakinabangan, ngayon ay mayroon na silang pakinabangan dahil ikaw ay lumago at ikaw ang ginamit ng Diyos sa kanilang mga buhay. Yan po ang ibig sabihin. Yung mga taong wala pa sa Panginoon, yung mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, mag-aawit sila sa tuwa at magpapalakpakan dahil sa buhay mo na narinig ka gamit-gamit dahil nagkaroon ka ng spiritual expansion. Amen. Inutusan ka ba ng pastor mo at hindi ginawa mo kasi alam mo yun mong kailangan mong i-break ang limitation na ginawa ng kaaway sa inyo. Are you with me, church? So, expand to grow and enlarge. Amen? So, pag sinabi natin expand or expansion, kailangan natin, lumago. Amen? Parang yung bata lang yan. Diba? From baby, diba? Sa infant, tapos doon na sila sa kanilang, baby na, naging bata, naging teenager, ganon po tayo. Kaya dapat tayo po ay lumalago. Amen? Sa ating Panginoon. So, increase your capacity. When you say expand or expansion spiritually, sabi ko ngayon, increase your capacity. Dagdagan pa natin yung ating mga nakakaya. Amen? Kahit na sinasabi, hindi, ito lang talaga yung kaya ko, ito lang talaga ang kaya. No! Do not say that. Increase your capacity. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng walang limit. Amen? He is a limitless God. Amen. Then, expansion, it will cause fruitfulness. Kapag tayo ay lumalago, namumunga tayo. Ano po ba ibig sabihin? Spiritual kung ating pinag-usapan, Kapag tayo ay lumalago, namumunga tayo. Ano pag sinabi natin namumunga? Hindi ka na inaalagaan. Ikaw na yung nangangalaga. Amen? Ikaw na yung nangangalaga. Ikaw na yung nanunundo. Hindi ka na yung sinusundo. Ikaw na yung nangangalaga. Ikaw na yung nangangaral. Hindi ka na pinangangaralan. Kayo with me? Nagiging mabunga ka na. Amen? At sabi ko gano'n, ang ating pananampalataya. Amen? Nagiging genuine. Nagiging tunay ang ating pananampalataya. And of course, we have victories. Lagi tayong nagtatagumpay. Hello? Amen, church?
So what is expansion? Expansion is preparing us to be able to handle what God is about to add to us that will improve not just the overall experience of our lives. So ang expansion po, spiritual expansion, ito ay ang paghahanda sa atin ng ating Panginoon upang sa gayon ay alam natin kung paano po ito mapangasiwaan at may ang mga bagay na idadagdag pa sa atin ng Diyos. Ibig kong sabihin, you are not yet enough. Amen? Hindi pa tapos ang Lord sa buhay mo. Amen? Mayroon pang idaragdag ang Diyos sa buhay mo. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo sa pagkakataon po ito.